buhay. Ang ilaw ng isang libutan. Ang sumusunod sa akin ay nakakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at inalakan sa kadiliman. Mula sa mga karanasan hanggang sa pilay na kasaysay ang ipinadadala ng ating mga tagapaginig. Mga karanasan pinta na natatagpuan ang tunay na Lingwaran sa landas ng buhay. At doon, narito ang isang lihim kasaysayang padala ng isang ating tagapakinig. Dear Brother Mike, praise the Lord. Purihin si Yahweh magpakailanman. Ako po si Minda, may asawa at dito kami naninirahan sa Marikina City. Lumiham po ako upang ang aming karanasan ay magsilbing inspirasyon doon sa bago pa lamang sa ating gawain. Taong 1991 po nang magsimula kaming ma-expose tungkol sa ating amang El Shaddai. Nang panahong yon, kami po ay abala sa aming pagawaan ng sapatos. Kaya't may mga pagkakataon rin nagpupunta kami sa Hong Kong upang bumili ng materyales para sa mga sapatos. Dito kita unang na-encounter, Brother Mike. TR-101, bound to Vancouver. All passengers of TR-101 bound to Vancouver. Bakit ang dami ng dala? Ayun yung mama na ito. Baka naman pinakidala ng mga member ng LCBAG. Siguro, kaya siya pupunta doon para sa isang fellowship. Kahit na, naiinis pa rin ako sa kanya. Tingnan mo, katuot na tuot naman. Tito, parang mayabang. Mayabang siguro talaga yan. Pag naman siya yung gusgahan. Ay, naku tita, bakit mo ba siya pinagtatanggol? Dahil namatawag ka siya sa tubig. At pero bilang, mapwede pa naman ako. Kasi ang dami ng kwento. Nakakatawa nga Pero, marami ka naman mapupulot sa araw. Delikado yung tita ha. Fans ka na rin pala ng Brother Mike na yan. Baka isang araw, makita na rin kita sa TV na dumadalo sa sinasabi ng fellowship nila. At ngayon, sa pagpapatuloy na liwanag sa landas ng buhay. Dito na mga materials para sa signature shoes na dideliver next week. Ay, ako, ang hirap na ganito pag walang materialis. Ito ang trabaho natin. Ayos ba yan? Tapos, tatakal pa ng Made in USA. Hindi ko pala mo ba yun? Yung kliyenteng department store na nagpapagawa, kaya naman hindi tayo sumunod. Isa pa, may palit naman ang gawa natin Pwede talagang isapat sa bayan ng sapatos. Hindi mo din yung mga materialis natin? Oo, Tichi, eto nga at sinasasort out ko na sa kanila. Thank you naman. Dala ka naman ng bote ng anak? Hindi lang naman ako gumagawa nito. Hindi na, kahit na Richie, wala rin lang kayo sa'yo. Ay, sila dapat naya. Ang tagal ng tapos ng trabaho na ano, hindi pa sila pag-aswalo. Hindi naman nila kasalanan yun. Kaya kasalanan. Kasalanan ko. Kasalanan natin. Alam mo, mabuti pa, bumalik ka na sa pwesto mo. Ihahatid ko na lang ang mga materials na kailangan mo. Pagkatapos itong na-sort out, at saka tigilan mo na yung pag-inog. Pag nahili ka ng misis, sisante ka pa.
Titigas talaga ang ulo ng mga trabahador. Sander? Bakit? Ano nangyari? Ayun, may mahuli naman sa gate ng pagawaan. May dala na namang gamit sa paggawa ng sapatos. Anong ginawa mo? Eh, di siya sa pinto ko. Ano kong visit? Kung hindi ko lang kailangan ng paggawa, tinanggal ko na yun. Sander, pasensyahan mo na. Hindi rin natin sila magsisi. Matagal magbayad ang kliyente eh. Siyempre, Kailangan ko, Linda. Hindi ka tira yan. Eh, magsabi lang sila. Kasi yung nakakawala na tayo. Pinaparin tayo ng operasyon. Mabuti pa siguro. Malutan mo muna tayo ng pansweldo sa kanila. Nangyayatang naman tayo. Kaya hindi pa ba din pwede natin ipresyon sa kanila? Alam naman natin 3 to 6 months yung waiting period. Bago natin na sila mga na-deliver na sapatos. Eh, kahit namutin tayo, may pantayad naman darating At eh. pagkakita ng bayad, malaki na rin ang interes ng utang natin. Hindi, nakakaawa ang mga tao natin. May mga pamilya silang nagugutom. Bawat araw na nabibili ang kanilang sweldo, siyempre, Dapat siguro, isara na natin ang pagawaan. wag. Nadadali nga lang. Kaya pumayag ka na. Mangutang na ulit tayo para makasweldo ng mga tao. Brother Mike, nang panahong yon wala pa ako sa bagong buhay. Kaya't hindi ko alam na dapat pala ang ipinagdasal ko, magbayad na ang mga kliyente namin. Sa ganoong paraan, hindi na kami dapat nangutang pa. Ngunit dahil wala pa rin kaming karunungang galing sa Diyos, ipinagpatuloy namin ang nakasanayan ng paraan. Hanggang nangyari po ang ganito. Linda, tulungan mo nga akong mag-sort out ng mga check natin. Bukas na, Zander. Tapos sila na. Nanonood na ako ng TV. Kung naman mag-relax. Eh, baka mamaya may tumalbog sa post-dated checks natin. Ikaw lang mag-check. Kasulat naman lahat yung sa logbook natin. Pati ang date kung kailan dapat yung cash ng kliyente natin na i-issue natin ng check. Sige, ako lang ha. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Oh, hindi, wala na. Baka mabasa itong mga papel eh. O sige, doon muna ako sa salon. Ayusin mo ang drawing mo. Ha? Sapagkat yung ano nakadrawing dyan ay darating sa'yo. Nakakaayos na yun? Panood mo tayo sa mata. Darating na. Darating na mga pelikula. Ate ka, kailangan i-drawing yung mga ngiti. Ito si. Hindi nakasamangot. Sino ba yan? Nakakita namin sa effort. Ito ang gumawa Ang ng dami-dami. Bagalan. Tala! Ito si Brother Nick. Naku, talaga nga pala maraming naluloko sa kanya. Sabang pagmamahal sa tao dito. Hindi na maganda. Lita ko ng tubig ko. Brother Mike, lalo pang nadagdagan ang problema namin sa factory nang maputulan kami ng kuryente. Ma'am, ipinabibigay po ito ng mga member ng team. Rochelle, ano ito? Nag-hain po sila ng reklamo sa Department of Labor. Diyos ko naman, bakit? Unfair labor practice daw po. Nag-i-redelay ng sweldo.
At ngayon, 4 na buwan na po kami walang sweldo. Ito ba paliwanag mo na namin sa inyo kung bakit, hindi ba? Hindi naman ako pumirma sa reklamo ito, mama. Naintindihan ko naman kayo. Kaya lang, nagugutom din niyo ang mga anak ko. Kung alam nila kung gaano kabigat sa amin ang problemang ito. Ma'am, kung gaganti po kayo ng demanda, huwag niyo naman ako isama. Gusto ko lang kumita na maayos para sa mga anak ko. Maawa ko kayo sa atin. Sana, huwag niyo ako idamay. Kung tayo na nila. At doon pa sila nagsampa ng reklamo sa labor, ha? Ba't dapat sila ang demanda natin? Ilang beses na tayo nilalakayin ng materyales sa kabalaan. At yung iba sa kanila, ha? Lalo na mga lalaki. Kung hindi absent, papasok ka sa trabaho, gusto naman. Hindi dapat ibigay ang mga huluhin lang ito. Sandel? Sandel, tayo dito. Ano ka naman? Dapat na pa natin isinulang factory. Ay talaga, isakta naman natin yun. Ano tingnan mo, ha? Wala na tayong tambal sa kuryente. Lalo sa mga tao. Ito ko reklamo sa labor, tingnan mo. Pag hindi natin ito naiindigan. Kaya mabuti pa. Isakta na lang natin ang pagawaan. Naku, salamat naman at nanalo ka, Minda. Tita Rosie. Halika, tuloy. Mabuti na ito nagpunta. Aalis ka na bukas. Magsasabog ka na sa Hong Kong. Sasabay ka ba ulit? Hindi, Tita Rosie. May problema kami. Problema? Sa factory? Hindi naman ba nagbayad ang mga kliyente ng may presyo sa malalaking department store? Oo. Pero hindi lang yun, tita. Isa naman namin ang palawaan ng sapatos. Ang sapatos ng aming utang. Mira, alam mo, kung pera ang kailangan ninyo, wala ka naman may papautang. Pero, naalala mo ba si Brother Mark? Sa kanya ako mangungutang? Hindi. Wala na kasi akong oras na ngayon ng El Shaddai sa TV. Pero may sinabi siya minsan. Ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Bakit hindi mo kung dumalo sa kanilang fellowship? Hindi mo siguro daraming gano'n ang nakikinig sa kanya. Pero ano nangyayari ng mala doon? Pero subukan mo ng Linda. Anong mali natin? Na siya makakatulong sa inyo. Akala ko, ang tinutukoy ni Tita na siya ay si Brother Mike. Ngunit naliwanagan kami nang magkasundo kaming mag-asawa na subukang dumalo sa gawain o ang tinatawag nating family appointment with El Shaddai. Kulang lang hulog sa itaas. Paano? Paano i-restore ng kamay ng sumasalo? Okay. Gawin niyo yan. Pag gawin niyo yung pagsalo parang sumasalong ganyan. Itaas na yan. Kayo ba yung naniniwalang pag ako'y may pinatong papapapit kamay niyo? Okay. Titingnan po kung kayo ay may pananampalataya. Yan tinatawag ng eyes of faith. Okay. Ako'y magmumuso ng pagtatapon. Kung ano ang makita niyong darating, yun ang darating sa inyo. Ha?
Naniniwala kayo? According to your faith, it will be done unto you. Kung itataas ko to, sumasabog ito na parang kote. Pwede pa rin marami yan. Kaya kahit dito isang ganun lang, lahat dito matatapunan. Amen? This is how to operate faith. Remember this, faith is being sure of the things we hope for. Narin yun? Certain of the things we do not see. Ang pananalig ay yung inaasahan natin nakatiyak tayo na yung inaasahan natin ay darating. At nananalig tayo na di man ang makita natin ngayon, nandun na. Wala na kayo? Ito, depende ito sa inyong pananaw. Now, huwag masasabihin nyo, ang laki niya, baka hindi ko masalo. Bibigyan ka ng lakas ng tanggap para masalabulin. Huwag mong sasabihin nyo, ang laki nito nakikita ko, baka hindi ko mabuhat. Baka hindi ko masalo. Bibigyan ka ng tanggap para masalabulin. Kaya, iingat kayo sapagkat kung malaki ang inyong inaasahan, baka kayo matumba. Okay. Hindi tayo nagmamatik, ha? Hindi dumatik, ha? Kaya lang ang tinitip na katingin kayo doon sa nagtatapon. Ama, kung anong hinihintay ay visa, tingnan nyo, dumarating ang visa. Lalo na yung matagal na naghihintay ng visa sa Amerika, hindi ko sasabihin kung itatapon, kabasa nasa sa inyo na yun, Yan. Kaya saan kayo nakatingin? Huwag yung ilalay ang tingin sapagkat kailangan yun. Anong ginagawa nung sumasalo pag nasa loob? Anong masunod? Siyempre, pag nasa loob, gumaganon yun, di ba? Amen, baka naman nakaganon ka pa rin. Pag inawa naman nakaganon yun, lumipad yun. Sige, gano'n yun. Ayon sa inyong pananampalataya kung ano man yan, at mabilis kayo tatanggapin nyo. Ano ba ko ito? Ay, wala naman yung pinapapon eh. Sino ba? Wala naman pinapapon yung brother Mike natin naman. Ito yung sabi. Ito yung spirit. Ito yung spirit sa kanya. Tayo dahil. Ang tuloy na bagong puhin na sa negosyo. Dali! Ayun na! Sanaling mo niya parawan. Salamat po, Diyos ko! Narito ka pa sa labas. Matulog na tayo. Mahinig na. Linda? Bakit ka pa nasa gawain tayo? Kaya pa ang kalooban ko. Pakiramdam ko, lahat ng problema natin, malilitas. Ako rin ganun ang nararamdaman ko. Kaya hindi na ako nag-aalala ngayon. Tungkol sa reklamo sa ating sa labor. Tungkol sa mga utang natin. Tungkol sa pagsasara ng paggawaan. Pero, bakit ganun? Bakit ganun? Kapag wala nga ako sa gawain, bumabalik ang mga problema. Hindi ako matahimik. Tsaka, hindi ka naman katulog. Ikaw kasi, ayaw mo pang kainin yung tuhod mo. Diba sabi ni Brother Mike, pag mananalayan, huwag tayong mahiya na isigaw kung anong problema natin. Huwag ka mahihila sa katabi mo sa gawain. Siya rin, may sariling problema. Maaaring mas mabigat pa nga sa problema natin. Ang importante, Sander,
taos-puso mo itong naisuko kay Lord. Para siya na mag-take over at mawala ang kanyang mga alala. Sana, hindi ka nalang kadali. Tulad niyan. Di ba, isa pang paalala sa healing message, ingatan na rin natin yung dila. Ano ba sinasabi? Bawat sasambitin natin salita, dapat positibo, may pangalig. Kaya, alisin na natin ang sana sa ating vocabulary. Wala na yun, darating. Aangkin na natin. Vander, maniwala ka na. Wala naman tayong ibang nalalapitan pa. At kung noon, panglaba sa priorities natin ng Diyos, ngayon, uunahin na natin siya. Ibibenta niyo po ang bahay at lupa niyo, ma'am? Oo, Rafael. Tulungan mo din maghanap ng buyer. Bibigyan kita ng komisyon. Salamat po. Pati nga palang kotse namin. Malapit nang mailit ng bangko. Ipinagdarasal namin bago mailit, ang ibenta namin para maidagdag sa pambayad sa mga tao. Paano na kayo, ma'am? Pag nabenta ang bahay at lupa, pati ang kotse, paano na po kayo? Mahala ang Diyos. Kung kalooban mo, magsisimula ka ng muli. Pagkatapos mo bayaran ang dapat bayaran. At sana namin, mabuksan uli ang paggawaan. Gusto ko pa rin magtrabaho sa inyo. Salamat, Rafael. At alisin mo lang sana. Ang kinin natin mabubuksan muli ang paggawaan. Ang kinin? At isa pa nga pala ha, kung may radyo ka sa bahay, makinig ka sa DWXI. Para maintindihan mo kung paano ka na nakarecover ng full sando mo. Linda! Linda! Akala mo yun, private partner pala yung bayar ng kotse natin? Ha? Anong sabi mo? Private partner! Member ng LC dahil bigyan sa kotse natin. Naku, thank you, Lord! Kita mo, hindi natin alam. Siya pala ang contact ng ahente natin. Ano nangyari? Eto, nagbangal na siya. Ibigay sila kaagad. At oras naman, ito yung bangit lupa ang babayaran sa atin. Praise the Lord. Lilipat na muna tayo sa isang apartment. Huh? Pero, Sandra, ang importante, nasiseto na natin lahat ang problema. Amen! Salamat sa Diyos. Sinalayan tayo na El Shaddai sa utang. Brother Mike, unang naibalik ay ang kuryente sa aming pagawaan. Pangalawa, nabayaran namin ang hinihingi ng nagrereklamong manggagawa. Pangatlo, nakapag-angkat po kami muli ng panibagong materyales para sa paggawa ng sapatos. At pang-apat, active members na kaming mag-asawa ng El Shaddai dito sa aming parokya, ang Our Lady of the Abandoned dito sa Marikina. Higit sa lahat po, naglaan na kami ng oras ng prayer meeting dito sa aming pagawaan. Salamat sa Panginoon. Your sister in Christ, Minda. Iyong napakinggan. Ang isa na naman ay napatutuan ng kabutihan sa atin. Lahat ng dakilang El Shaddai. Dito sa Liyag sa landas ng buhay. Binigang buhay sa patawid na Rose Toledo, Vilma Borromeo, Harlan Banato, Orestes Talain, Paula Tanyesa, nilakatan ng angkot na tunay ni Jonas Billian,
Musika, Ray Ensalan. Production Assistant, Karen Ablanya. Ito ay mula sa pangkalahatang pamamahala sa produksyon ni Brother Mike Bilarde. Isinulat para sa radyo ni Didit Marasigan. Direksyon, Rusty Romo Palain. Hanggang sa muli, kayo patuloy namin inaanayahang subaybayan ang mga tunay na kasaysayan pinagdadala ng ating mga taga-subaybay dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay.